Young Novela. Napakunot ako sa mga pangalan ng mga menu. May ganun ba talaga? Andrea, masanay ka na ha. Tumango at umiti lamang ako sa kanya. Namula ata ako sa mga pangalan ng mga menu, talagang hindi ako sanay. Buong araw akong tinuruan ni Rizel. Hindi naman mahirap pagkus ay madali lamang akong natuto. Alas 7 ng gabi ang out kasi may ibang waitress na naman ang papasok hanggang alas 10 ng gabi. Bago ako umuwi ay kumain na kami sa resto. Libre ang pagkain para sa aming mga staff. Nakapag-isip-isip kong maswerte ang mga empleyado rito. Alas 8 na ng gabi nang makarating ako sa kondo. Madilim ang buong paligid. Wala pa si Anthony. Pumasok na ako sa kwarto at ang warm bath. Siguro hindi na naman ito uuwi ngayon. Nagsuot ko ng matipis na pantulog. 90 straw ang tawag dito ay kay Doña Imelda. Noong umuwi kasi kami rito sa Manila ay maraming mga damit at gamit ang binigay niyo sa akin. Lumabas ako at tumungo sa kitchen at nagtimpla ng gatas. Pumunta ako sa sala at binuksan ng TV. Comedy ang pinapunod ko kaya hindi ko maiwasang tumawa. Tumigil ako sa katawa na may pumasok na 3 kalalakihan sa loob ng kondo. At isa sa kanila ay si Anthony. Wow bro, ba't hindi mo sinabi na may alaga ka palang anghel sa kondo mo? Tinig kong saad ng isa sa kanila. Shut up, Lander. Saad ni Anthony. Mahilig ka pala sa bata, Anthony. Saad naman ng isang lalaki na kasing tangkad ni Anthony. Nakita kong nakatingin silang 3 sa akin. Ngayon ko lamang napagtanto ang aking suot. Niwala akong bra. Hindi ko naman alam na uuwi siya. She is just a maid. My maid. Matigas na saad ni Anthony. Napakasakit ng sinabi niya sa akin. Tumayo ako upang pumasok sana sa aking kwarto nang hinila niya ako patungo sa kusina. Naiwan naman ang dalawa nitong kasama sa sofa. Are you seducing me, Andrea? Ba't ganyan ang suot mo? Akala ko kasi hindi ka uwi ngayon. Hindi ko naman alam. Go back to your room and dress decently. Bumalik ka at pagsabihan mo kami. Narinig mo naman ang sinabi ko kanina. Nakatulong ka. Kaya act as one, Andrea. Hindi na ako umimik dahil nagsimula nang bumadya ang takot sa aking dibdib. Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Gusto mong masaktan? Naintindihan ko. Sige, magpapalit na ako ng maisusuot. Umalis ako, tumasok sa kwarto at nagpalit. Nang lumabas ako ay kinuha ko ang wine sa rack at ng ice sa ref at dinala kina Anthony. Ipakilala mo naman kami sa katulong mo, Anthony. Di ba, Cram? Saan na nilaking tinawag niyang Lander kanina? Oo nga, Anthony. Kung ganyan ba naman kagandang katulong ko hindi na ako papasok sa trabaho. O dadalhin ko na lang kung saan ako pupunta. Saad ng isang kasama nila. Hindi ko sila pinapansin, ngunit pulang-pula ang aking mukha dahil sa narinig. Puro talaga kayo kalukuhan. Mag-ingat kayo sa mga kabataan ngayon, ang lakas na migot. Nakilala mo pa lang ngayong gabi, bukas asawa mo na. Seryosong sambit ni Anthony.